Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Madarahog TV. Ito po yung kauna-unahan kong full broadcast para sa YouTube. Ako po ay susubok na maggawa ng mga contents dito sa YouTube. Meron na po akong account sa Facebook, Jesus the First Busi Duque. Meron ako sa TikTok, Madarahog, na palaging natitake down. At meron akong account sa X na Madarahog. Pero hindi ako masyadong active doon. Sa mga gustong mag-subscribe at magustuhan yung aking content, pwede nyong i-subscribe ang iyong sarili. Alam nyo na siguro yan sa tagal nyo nang nanonood ng YouTube. Wala akong spills, wala akong sound effects, wala akong mga opening banters, wala rin akong closing banters, wala rin akong mga sound effects, no? Pure opinion at pure conversation ang gagawin nating format dito sa YouTube. Ang ating pag-uusapan ngayon ay patungkol sa kinurakot na nga, kukurakutin pa. Kinurap na nga, kukurapin pa. Ninyakaw na nga, nyanyakawin pa. Oh. Hindi nyo alam yan, no? Yan yung nangyayari ngayon. May mga taong umiikot, lumalapit doon sa mga pinaghihinalaang sangkot sa flood control at hinihingian sila ng amount para hindi sila mapasali sa investigasyon. Yun ang balibalita ngayon at yun ang hindi pa nakukumpirma pero maugong na maugong sa mga usap-usapan, no, ng mga malisyoso at chismosong katulad ko. Kasi nahahalata na sa haba ng panahon wala pang nakakasuhan na senador, congressman o member ng ehekutibo na may kinalaman sa flood control. Katulad halimbawa kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Kung siya ay tinanggal na sinasabi niyang hindi, di ba? Sinasabi niyang hindi. Kasi parang ang nangyari doon, nag-announce si Claire Castro na nagsulat na siya ng kanyang courtesy resignation. Pero ang totoo, wala pala siyang ginagawang sulat. In other words, tinanggal siya. 'Di ba? Tinanggal siya kasi ang sabi ng palasyo, yung kanyang pangalan ay nasabit sa flood control issue. Nasabit pala. Bakit hindi inimbestigahan ng palasyo? Bakit hindi kinasuhan ng palasyo? Bakit? Hindi man lang ni-recommend for filing of charges. Si Adrian Bersamin, tinanggal, walang kaso, walang investigasyon. Yung isa pa, ano ba ang pangalan nun? Si Olaivar. Wala rin. Si Secretary Pangandaman, tinanggal sa budget, sa DBM, tapos wala. Ang sabi ni Marcos, they parted ways at maganda ang kanilang pinag-usapan, na-involve ang kanyang pangalan sa flood control na issue, pero hindi man lang nag-effort ang Malacanang para makasuhan. Ito yung mga bagay na nagsasabi sa atin na paano pa yung mga maliliit na tinuturo, yung mga nasa DPWH, yung mga nasa executive na mga inutos-utusan lang, na nagkaroon din. Di ba? Kasi hindi po pwede na hindi ka magkaroon kung humipo ka dyan.
Hindi po pwede na hindi ka magkaroon. Sa DPWH, whether you like it or not, pag mayroong proponent na magsabi mayroon siyang proyekto, gagawan mo ng paraan, sigurado yan, mayroong porsyento ang kontraktor para sa'yo, mayroon para doon sa proponent. At mayroon din para doon sa taas. Kaya ang nangyayari, alam nyo naman di ba ang nangyayari? Sa dami na naghahati-hati sa budget ng isang proyekto, halos wala nang matira para sa pampagawa ng proyekto at dahil doon nagiging substandard at minsan nawawala na talaga altogether. Di ba? Oh. Lahat ng may kinalaman dyan, whether you like it or not, magkakaroon ka kasi parang balon yan. Balon na may tubig, sasalok ka. Pag hindi ka sumalok, may sasalok na iba. Di ba? So lahat ng na-involve dyan, meron at meron matatanggap. At yan ang ginagawa ngayon na gatasan naman nitong mga taong nakakaalam ng kanilang mga pangalan. Hindi natin alam yung kanilang mga pangalan, pero may mga tao na nakakaalam ng mga pangalan sa DPWH na merong mga involvement sa flood control, may involvement sa ghost projects. At ito ang mga nilalapitan. Para sabihan, para hindi ka masama, maghatag ka. Yan ang balibalita. Hindi pa kumpirmado, pero hindi malayong mangyari kasi nga, yung mga nasa taas, yung mga malalaking isda, wala pang nakakasuhan ni isa. Wala pang senador, wala pang congressman, wala pang member ng ehekutibo na nakakasuhan. Kasi kung titingnan mo, 4 ang components nito bago magawa. Ano yung mga components? Una muna, mayroon dapat proponent. Ang proponent, senador, congressman. Pangalawa, DPWH official na involved. Mula sa secretary, hanggang doon sa DE, hanggang doon sa mga inspectors. Ito yung pangalawang component. Ang pangatlong component, yung executive na component. At sino ito? Ito yung nagfa-facilitate na malabas yung pondo. Yung insertion na mailabas at mai-implement para maging pera. Oh, di ba? Oh, yung pang-apat ay yung kontraktor. Oh, di ba? So may proponent, DPWH, executive na magre-release, tapos yung kontraktor na magbibigay ng pera para dito sa tatlo. Nakuha nyo? Kailangan mayroon munang proponent. Mag-i-insert ng budget. Hindi ito pinag-uusapan dito yung regular na budget, yung NEP, yung National Expenditure Plan ng Pangulo. Hindi. Ang pinag-uusapan dito yung in-insert lang. In-insert lang. In other words, programmable to. Allocable nga ang tawag nila eh. Programmable pero wala pang program. Wala pang coordinates. May lugar lang pero wala pang specific na lugar at hindi pa alam kung anong gagawin. Pwedeng nilalagay nila na flood control project pero wala pang program of works kung anong klaseng flood control project. Ito ba ay desilting? Ito ba ay marami kasi ang flood control eh. Ito ba ay dike? Pero pag sinabing flood control, generic yun, kabuuan. Pwedeng kahit na ano. At ang pinaka salimuot dyan yung desilting. Maglagay ka lang ng backhoe. Hukay lang ng hukay ang backhoe. Kahit hindi gumagalaw ang backhoe, merong paniningil na nangyayari sa DPWH. So, eto may proponent, congressman o senador na nagsisingit ng budget. Pangalawa, merong taga DPWH na kasabwat na magre-receive nito. Gagawa ng program. At yung pangatlo, yung nasa executive na
magfa-facilitate sa pag-release na masiguro na ma-release yan at mapunta doon sa lugar ng proponent, doon sa DPWH mula sa taas hanggang baba, alam na doon ilalagay. At of course, yung panghuli, yung contractor na pipiliin ng proponent at napag-usapan na kung magkano ang kukunin niya at kadalasan advance pa. Noon pa man alam na ng mga malalapit sa mga kongresista, mga politiko, na mula nang pumasok si Marcos, tumaas kaagad ang hingian sa 35% at advance palagi. Nasa GAA pa lang, nasa budget deliberation pa lang, meron nang humihingi sa mga kontratista. Pag napasok, dati kasi ganito ang kalakaran, para malaman natin. Ang kalakaran kasi dati niyan, kailangan muna may saro bago magbigay. Dati nga notice to proceed NTP. Kung may notice to proceed, doon pa lang magbibigay ng 15% pa lang yata noon, 10%, 15% tapos 3% doon sa mga losing bidders. Kasi biding-bidingan, di ba? O 3% doon sa losing bidders, 15% sa DE, yung DE, yun na magdi-distribute papunta kay congressman. Minsan, dumidirekta na ng 15% papunta doon sa congressman, tapos mag-aano na lang ang distrito, ang district engineer ng allocation ng another 3% siguro para sa kanila at 3% para doon sa mga losing bidder. Mga ganon. Dati ganon lang, mababa lang. Mababa lang. At saka dati, notice to proceed. Umangat ito ng, paano? Tumaas ang porsyento, tapos, saro. Pag-release ng saro. Oh. Tapos, ngayon, pag nailagay sa GAA, tapos, recently, pinag-uusapan pa lang ang budget, may humihingi na. Why? Because the amount became bigger. Lumaki ang amount. It became billions. Lalong-lalo na itong 2025 na malaki ang insertions, malaki ang program funds, malaki ang program appropriations, malaki ang program appropriations. At yung main na program, yung mga nasa line, hindi nagagalaw. Ang nagagalaw yung insertions. Kaya bago pa maisulat ang batas, meron ng nag-a-advance na mga kontratista. Diba? Kaya nung magkagulo, diba? Merong balibalita na may mga kontraktor na humihingi na ibalik ang kanilang pera. O, di ba? O, di ba sinabi ni Saldico, si Sandro Marcos humihingi ng additional kasi magbabalik siya sa mga kontratista kung saan siya nag-advance. O, galing yan kay Saldico. So kung titingnan natin lahat, lahat ng mga yan nakasali, nagkaroon ng pera, maliit man o malaki. Pero ngayon, sila pinapakinabangan yung ninyakaw nila, ninanyakaw din yung kinurap nila, kinukurap na rin ngayon. 'Di ba? Yung kanilang mga kinukuha na rin. Nakuha nyo? Yan ang nangyayari ngayon. Kaya, mas lalong lumaki ang korupsyon dahil yung kinukurap na rin. Wala tayong maaasahan sa liderato ng ating national government, sa ating Pangulo, because the President, yung kanyang responsibility to investigate, to file charges, pinasa niya sa ICI. Ipinasa niya sa ICI na wala namang gaanong power.
The power of the ICI is to investigate, but the one who will prosecute is the ombudsman. Nakita ninyo? Oh. Di ba? Yan naman ang nangyayari. At dahil dyan, bumabagal because the ombudsman is not even investigating. Umaasa lang sila sa ibinibigay naman na impormasyon ng ICI with the help of the Secretary of the DPWH na nagre-request for an investigation or for filing. That is why hanggang ngayon, wala kang makitang tao na malaki, kongresista, o si Saldico. Kasi nga si Saldico ngayon ang idinidiin sa lahat. Pero kung titingnan nyo, Saldico cannot do it alone. Sabi ko nga sa inyo, 4 na component yan. Yung proponent, DPWH, yung taga-executive department na maglalabas ng pera. At of course, yung kontratista. 4 yan, hindi pwede na si Saldico lang, diretso doon sa kontratista. May kinalaman to si DPWH. Di ba? Hindi pwede. Saldico, proponent, diretso dito sa kontratista, kukuha na siya ng pera. Paano kung hindi ma-release? O, di ba? Nandyan yan lahat. Kailangan kompleto. Sindikato nga eh. The President created the ICI para wala siyang responsibility. Magaling, di ba? Wala siyang responsibility whatsoever. Pag sinabi niya yung ICI ang nag-iimbestiga. In fact, ano ang nagiging role ng Pangulo ngayon? Ang Pangulo ang nagre-report kung ano ang nangyayari. Ang Pangulo ang nagsasabi kung ano ang nangyayari. Di ba? Siya na ang nagiging field reporter. Siya na ang nagiging spokesperson. Di ba? Para lang masabi na mayroon siyang ginagawa. In fact, umabot pa na pati SSS na programa ina-announce ng Pangulo. O di ba? Kulang na lang pumunta siya ng ICC at i-update din tayo sa nangyayari kay former President Duterte. Ganon ang nangyayari ngayon. Hindi hinawakan ng Pangulo yung responsibilidad na mag-prosecute ng mga tao na nagnakaw sa gobyerno na siya ang sinasabi niya na siya ang nag-expose. In-expose nga niya. Pero hanggang exposure lang. Wala na siyang ginawa. Nag-inspection siya kunwari, tapos ibinigay sa ICI. Ang ICI wala naman talagang konkretong poder o power. Walang konkretong pinangahawakan na power para makapag-prosecute. In fact, pati yung kanilang contempt powers, they have to apply it in the courts. Di ba? Nakita niyo? Isang malaking panlilinlang yung paggawa ng ICI. Ito ay to buy time for the government para hindi ito usigin ng tao para mahinto ang mga demonstrasyon. Yan lang ang purpose nun. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagtago ng pera. Nung una, hinahanap natin si Saldico, di ba? Hinahanap natin si Saldico, hindi sila kumikibo. Sinasabihan natin na si Saldico ay dapat pauwiin. Wala silang ginagawa nun. Until such time na si Saldico nagsalita, doon lang sila ng galaiti. Ngayon, gusto na nilang pabalikin. Di ba? Mga classmates ko dito sa social media, tingnan yung maigi. Etong nangyayaring ito, nagiging source din ng corruption. Habang humahaba yung usapin, nagiging source din ito ng corruption. Kaya yung sinasabi kong kinurap na, kinukurap pa rin, ninyakaw na nininyakaw na rin, pa rin, at of course, yung mga kinuha nila, kinukuha rin ng iba. It's because the process has been long. May mga taong binigyan ng authority to investigate at ginawa na rin itong negosyo ngayon for them to earn money. Kaya marami ngayon na mga
malalapit sa mga taong ito ay naging merry ang Christmas. At masagana ang bagong taon. So, paano mga classmates? Hanggang sa susunod na content ni Madrahog. Sana po nagustuhan nyo yung aking content at sana po kung nagustuhan nyo ay mag-subscribe kayo at magkaroon ako ng pagkakataon na mag-live broadcast dito sa YouTube. Mabuhay po kayo at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Sayang ang bayot!